Ayan, ulit tayo kasi biglang nag-crash yung aking Facebook. Bakit kaya? But anyway, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Naway pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos at ingatan ng Panginoon. Kumusta ho kayo, mga kapatid sa Panginoong Diyos? Inulit ko po kasi biglang nag-shutdown, biglang nag-crash yung aking live. Hindi ko alam anong dahilan. Kaya tuloy ulit tayo. Magandang gabi po. Doon po sa aking mga kasamahan sa mga kapastoran sa Presbyterian Church of the Philippines. Magandang gabi po. Today is Monday. Monday ba? Or Tuesday? Tuesday ata ngayon. Tingnan ko. Tuesday nga pala, sorry. Today is Tuesday. At alas 8:43 na po ng gabi. Maya-maya, mga 9 o'clock or 9:30 matutulog na kami. Kaya magandang gabi po at doon po sa Maisan Presbyterian Church na pinagpapastoran ko po sa Valenzuela. Magandang gabi mga kapatid, pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos at dalangin ko po ng ating mga kahilingan, ano man yan, personal man yan, ay naway ibigay at ipagkaloob ng Diyos sa atin. At magandang gabi po din sa aking mga kasamahang pastor sa Presbyterian Church of the Philippines. At ganoon din po sa aking workplace po sa Asia Pacific Christian College and Seminary. Magandang gabi po sa aking mga director, sa mga staff at sa ating mga estudyante po sa Asia Pacific Christian College and Seminary. Mag-aaral kayo mabuti ha. Huwag muna maglaro ng ML. Sisirain ang ulo nyo dyan. Aral muna ng mabuti. Mga estudyante ko po sa EPCCS. Sa gabing ito, ang pag-usapan po natin mga kapatid, mga ilang minuto lang, ay gusto ko pong pag-usapan itong word na freedom or liberty or kalayaan or sa talata ng Biblia sa Galatians chapter 5 verse 1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. Kapatid, malaya na ba talaga tayo? Sa Biblia po, maliwanag po sa Biblia kung pag-aralan natin ang diwa sa Biblia tungkol sa freedom at sa liberty, ay binigyan na tayo ng Diyos at nandito na yan sa atin. Pinalaya na tayo. Wala na tayo sa gapos ng tanikala ng pagkaalipin, kundi malaya na tayo. Ang nakakalungkot lang, kasi within even the churches nowadays, ay may mga tao po na hindi malaya eh. Sa kabila na sinabi na ng Biblia na sila ay malaya, pero they themselves ay hindi mo nakikita-kitaan ng yung kalayaan, yung freedom, yung liberty na ibinibigay na ng Diyos sa atin. Maliwanag po sa aklat ng Galatians na malaya na po ang anak ng Diyos. We are free. O, saan ka pa ba nun? Kaya nga may kanta na, malaya, malayang, malayang, malaya. See? We are free. But the question is this, ano ba yung kalayaan na yan na nasumpungan ng mga anak ng Diyos ng unang panahon? Mismo si Pablo, nasumpungan niya yung kalayaan na yan. Bakit ngayon sa ating kasalukuyang panahon, may nagsasabi malaya sila, but unfortunately, ay hindi makikita sa kanila na talagang malaya sila. Kaya dito pag-usapan po natin mga kapatid na i-maximize natin, i-enjoy natin yung kalayaan na ibinibigay ng Diyos sa atin. Ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Iginawad na ng Diyos sa atin. Malaya na tayo kapatid eh. Bakit tayo hindi natin sinisiksik ang ating sarili doon sa kalayaan na pinapatamasa na ng Diyos sa atin kay Kristo? Kung mayroon na palang kalayaan at itong kalayaang ito ay andito na sa atin at naganap na yan sa atin at nangyari na yan sa atin, then let us enjoy that freedom na nasumpungan na natin. Kaya lang, hindi natin ginagamit yung freedom na yan eh. Kundi ginagamit natin ang kalayaan sa maling kaparaanan. Ginagamit natin ang kalayaan hindi ayon sa kalayaang pinalaya tayo ni Kristo.
Yung kalayaan na ating gustong matamasa ay kabaliktaran doon sa kalayaan na pinalaya tayo ni Kristo. Yun ang punto ni Pablo sa Galatian Church. Kaya nga, sinabi niya sa Galatian Church, am I become your enemy for telling you the truth? Ako ba ay naging kaaway niyo dahil nagsasabi lang ako ng katotohanan? Kasi nga, ang iglesia sa Galatia, malaya na sila eh. Andun na yung kalayaan na nasumpungan ng iglesia sa Galatia. Sinabi yan ni Pablo. Kasi si Pablo kasi nakaranas din siya ng kalayaan, liberty, or freedom na nasumpungan niya kay Kristo. At itong Galatian Church din talaga, ay sabi ni Pablo, mayroon na kayong freedom. Malaya na kayo. Kaya lang nakakalungkot, ang ginagawa ng Galatian Church, bumabalik sila sa dati. Na kung saan sila po ay tali, gapos. At mayroong lubid na may tanikala sa kanila na sa kabila na nandyan na sila sa grace, ang nangyayari ay namumuhay sila doon, bumabalik sa doon sa pagiging alipin. At yan ang nakakalungkot po sa ating kasalukuyang panahon. We are always claiming that we are in the grace, but we are not maximizing, we are not hindi natin tinutudo, hindi natin ginagamit, hindi natin ini-enjoy yung grace na ang dulot naman sa atin, ang pakinabang naman sa atin ay kalayaan. Kaya tanungin kita kapatid, malaya ka ba talaga? Lahat ba ng mga anak ng Diyos, ako kasama na ako, malaya ba talaga tayo? Ikaw kapatid, malaya ka ba talaga? Bilang anak ng Diyos, matagal ka na sa church, nandyan ka na sa church, pumuti na ang buhok natin sa church, tumanda na tayo sa church. Question is this, are we really free? Masasabi ba natin, ay malaya na ako pastor. Nasumpungan ko na yung kalayaan. Ito na yung kalayaan na ginagawa ko. Ito yung kalayaan ngayon na na-enjoy ko ay kalayaan na ginawa ni Kristo sa akin. Kasi may mga tao kasi na nandyan na sa church, pero alam mo, the way they think is not free. Pag nag-isip, parang hindi malaya. Okay, ulitin ko po ha. Ang kanilang cognitive ay hindi malaya. Sa kabila na nandyan na sila sa church. But the way they think, the way they pagaganahin yung kanilang isip, ay makikita mo wala yung kalayaan eh. Hindi sila malaya. Ngayon, pagdating naman sa emosyon, ganun din. Nandyan sa church, but when it comes to the emotion, they are not free. Wala silang kalayaan. Hindi sila malaya. Ngayon, pagdating naman sa decision making, pagdating naman sa pamumuhay, which is now the psychomotor, sa education for psychomotor, makikita mo rin na hindi sila malaya. Akala ko ba talaga na malaya na? Sinabi ng Biblia, malaya na ang anak ng Diyos eh. We are free. Bakit salungat, kabaliktaran sa ating pag-iisip bilang anak ng Diyos, sa ating laman ng ating puso, sa ating damdamin, at sa ating psychomotor pagdating sa salitang malaya? Bakit hindi namumutawi sa ating isip, sa ating puso, sa ating psychomotor, sa ating mga ginagawa sa ating mga kamay, ang salitang kalayaan? Sinabi ni Pablo, Galatians chapter 5 verse 1, it is for freedom, kalayaan, that Christ has set us free. See? Yung ginawa ni Kristo, yung pag-ako ni Kristo, yung nagpakilala si Kristo sa atin, yung nagpapahayag si Kristo sa atin, yung ipinakita niya ang kanyang ginagawa para sa atin, ang tawag pala niyan, ang katumbas pala niyan, kalayaan, freedom. Then why there are people, even in the Christian circles, we're not free? Anong dahilan? Kung malaya na tayo, why there are people still enjoying doon sa mga bagay na hindi doon sa kalayaang ibinigay ni Kristo sa atin? May mga tao hindi ganun. Feeling nila malaya sila, pero pag tingnan mo sa buhay, tingnan mo sa application, tingnan mo sa practicality, they're not free. Hindi sila malaya. Hindi nila na-enjoy yung kalayaan na ibinibigay ni Kristo sa kanila. But maliwanag sa Biblia, kapatid, na malaya tayo.
Actually nga, nakakalungkot. May mga pastor din, hindi malaya eh. Kasama po ako dun. There are many ministers, pastors, elders. They are free? Malaya ba talaga sila? Masasabi ba natin na sila talaga ay malaya? Masasabi ko ba na talaga tayo ay malaya? Yes! Sabi ng Biblia, it is for freedom. Kalayaan. Ibig sabihin, mayroong sitwasyon, mayroong kondisyon, may pangyayari sa buhay ng sansinukob, sa buhay ng tao na hindi siya malaya. Nakakulong siya. Nakagapos siya. Andun siya sa kulungan na kailangan niya maging malaya. Pero, may nangyari bang kalayaan? Mayroon. It is for freedom that Christ has set us free. It was the act of Christ. It was the person of Christ. It was the nature of Christ. It was the ministry of Christ. It was the life of Christ na nagbigay sa atin ng kalayaan. Kaya lang nakakalungkot. Sabi ko nga, kung nandyan na si Kristo sa'yo, kung nandito na si Kristo sa akin, kung ang mga anak ng Diyos talaga ay namumuhay talagang totoo kay Kristo, there is freedom. Malaya ka talaga. Masumpungan natin ang kalayaan. Si Pablo, nangyari yan kay Pablo eh. Hindi naman sasabihin ito ni Pablo kung hindi nangyari kay Pablo eh. Hindi niya ituturo sa Galatian Church kung hindi niya nasumpungan ang kalayaan. There was a time in his life na talagang tanikala siya. Nasa tanikala siya. Hindi siya malaya. Hindi siya free. Pero nung dumating si Kristo sa kanya, nagpahayag si Kristo sa kanya, nagpakilala si Kristo sa kanya, tinawag siya ni Kristo, then, nagbago. There is a total transformation, complete transformation. At isa sa bagay na kanyang nasumpungan ay yung salitang kalayaan. Kaya kapatid, malaya tayo eh. Then let our mind be free. Let our hearts be free. Let our decision in life, desire, free. Dapat ganyan tayo bilang mga anak ng Diyos. Dapat matuto tayo na maging malaya. I-enjoy natin yung kalayaan na yan. At yung kalayaan na yan ay ayon sa kalayaan na gusto ni Kristo sa atin. Huwag tayong maging malaya, hindi ayon doon sa gusto ni Kristo. Kasi yung mga bagay na maging malaya tayo ayon sa hindi doon sa gusto ni Kristo, hindi dulot ay kalayaan. Ang dulot ay hindi kalayaan, kundi slavery. Pagiging alipin. Ang tao na sa kabila na sinasabi niya na siya kay Kristo, pero hindi nakikita yung kalayaan na ibinigay ni Kristo sa kanya, iginawad ni Kristo sa kanya, ipinagkaloob ni Kristo sa kanya, inihayag ni Kristo sa kanya, at gusto niya ng kalayaan, at salungat doon sa kalayaang binigay ni Kristo sa kanya na pinalaya siya ni Kristo, ang tawag niyan is slavery. Alipin ka pa rin. May mga tao kasi gusto maging malaya eh. Pero yung kalayaan na gusto nila, hindi angkop. Hindi ayon sa lasa ni Kristo. Hindi ayon sa pamantayan ni Kristo. Hindi ayon sa gusto ni Kristo. Kundi yung kalayaan na gusto nilang masumpungan, ayon sa kanilang sarili. Iyan tawag sa Biblia, pagkakaalipin yan eh. Nanatili tayo sa kalagayan na alipin, hindi tayo malaya. Anong sabi ni Pablo? It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm. May karugtong, stand firm. May mga anak ng Diyos, hindi stand firm. Basahin ko sa Tagalog. Ano sa Tagalog to? Tingnan natin sa Tagalog. Sabi sa Tagalog dito, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo. See? Kaya magpakatatag kayo. Ito ang problema sa anak ng Diyos. Malaya ka na pala eh. Sinabihan na tayo ni Pablo, malaya na tayo. Si Pablo mismo nagsasabi, malaya na tayo. Ang problema lang, hindi tayo naging matatag doon sa kalayaan na ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi tayo nagpapakatatag doon sa freedom, doon sa liberty na ibinigay ng Diyos sa atin. Si Pablo nagpakatatag siya eh. Nagpakatibay siya eh. Doon sa kalayaan ibinigay ng Diyos sa atin. Pero may mga anak ng Diyos, hindi ganon. Kaya hindi nila na-realize na talaga ba siya malaya? Talaga ba siya may freedom? Talaga ba siya mayroong liberty na ibinigay sa kanya? Hindi niya ma-realize, hindi niya ma-sense, hindi niya ma-discern na ay malaya na pala ako. Why? Because he is not or she is not
Firm. Hindi siya nagpakatatag, hindi siya nagpakatibay doon sa kalayaan na ibinigay ng Diyos ni Kristo sa kanya. Kaya mga kapatid, malaya na tayo. Huwag na tayong bumalik sa dating buhay. Kristiyano ka pa naman, anak ka pa naman ng Diyos. Yung bang mga pananalita mo ay bunga ba yan sa kalayaan na inihayag ni Kristo sa'yo? Yung bang pag-iisip mo ay bunga ba yan sa kalayaan na inihayag, ginawa ni Kristo sa'yo? Yung mga nasa mo, desire natin sa buhay, yung mga decision making natin, yan ba ay dahil sa kalayaan na ibinigay ni Kristo sa atin? Isipin po natin, malaya na tayo. Bakit tayo manatili sa kalagayan na alam natin na hindi yan kalayaan, kundi pagkakaalipin yan? May mga tao, ganun eh. Hirap na nga sila, bigat na ang kalooban, emotionally affected, physically affected, mentally affected, not realizing that you are now slave sa ganung kalagayan. Dapat wala kang, hindi ka emotionally, hindi ka stress, hindi ka puno-puno ng kabigatan, hindi ka, marami kang mga alalahanin sa buhay. Kasi kung ganung kalagayan kasi kapatid, you are not free. We don't experience the freedom that Jesus Christ imparted to us. Yun lang nakakalungkot. Hindi natin na-enjoy, hindi tayo natutuwa doon sa kalayaan na ibinigay ni Kristo sa atin. Dapat mag-enjoy tayo. Bakit ka stress? Bakit ka naboburden? Bakit ka nabibigatan? Bakit ka nag-alala? Bakit ka balisang-balisa? Bakit ka may takot? Bakit ka mayroong mga pangamba sa buhay? Bakit lagi mong binabalik-balikan ang nakaraan? Bakit? Why you are depressed? Why you are full of anxiety, stress? Okay? Bakit ganon? Anong dahilan? It's not because gusto mo yun eh. It is because definitely you are not totally free. Hindi ka pa talaga malaya. At tanggapin natin yan. Totoo yan. Sa kabila na pinalaya na tayo ni Kristo, but there are so many extra baggages within us. Hindi yung mga baggages ng kalayaan ay pinagkaloob ni Kristo sa atin, kundi yung mga baggages na nagbibigay sa atin ng burden, nagbibigay sa atin ng kabalisan, nagbibigay sa atin ng pag-alala, nagbibigay sa atin ng mga worries sa buhay, mga takot sa buhay. Yung mga bagay na yan, dapat wala na yan sa atin eh. Wala na dapat yan sa atin. Sa kabila, nandito tayo sa mundong ibabaw. Nandyan yan. Pero hindi tayo apektado dapat. But naging apektado lang tayo, it's because we don't really experience the freedom that we have experienced in the Lord Jesus Christ. May kalayaan, kapatid. Dapat mag-enjoy ka sa kalayaan na yan. Dapat masaya ka sa kalayaan na yan. Dapat ang mga mukha mo laging tuwang-tuwa, laging nakangiti, laging nakasmile sa kalayaan na nasumpungan mo kay Kristo. Malaya ka eh. Dapat ang makita sa iyo yung kalakasan ng iyong lupang katawan because of the freedom that you have experienced the Lord Jesus Christ. Hindi yung andun yung pag-alala, andun yung takot. Now, sabihin na lang natin, Pastor, normal lang naman talaga na mag-alala ka. Yes, in a sense, pero hindi habang buhay. Hindi tayo pwede, kaya nga sinabi ng Biblia, do not worry, do not be anxious eh. Pag sinabing do not, hindi po yan pagkain, bawal eh. Pinagbawal ang worry. Bakit? The only way that we can be free from worry is we have to have a strong, firm, malalim na pagkaunawa, pagkakilala, kaugnayan kay Kristo, because si Kristo lang ang magpapalaya sa atin sa ating kabalisan. Hanggat nababalisa at tayo, hanggat nagwo-worry tayo, hanggat puno tayo ng anxiety, depression, stress sa buhay, kapatid, hindi pa talaga natin lubos na ganap, naintindihan, niyakap ang kalayaang pinagkaloob ni Kristo sa atin. Yun lang nakakalungkot. At yan po ang realidad po, mga kapatid. Kaya, I challenge all of us. Maliwanag sa Galatians chapter 5 verse 1. It is for freedom. Hindi po it is for worry. Hindi po sinabi ng ganon. Hindi po sinabi it is for anger. Hindi po sinabing ganon. Hindi po sinabi it is for hatred. No.
Hindi po sinabi, it is for anxiety. Hindi po sinabi, it is for sickness, illness. Hindi po sinabing ganon. Hindi po sinabi, it is for death. Hindi po sinabi ganon. Ang sinabi, it is for freedom. Kalayaan. Kalayaan sa karamdaman, sa anxiety. Saan? Sa worry. Si kalayaan. From what? From sin. From hell. From the judgment day. Yun yung kalayaang ibinigay ni Kristo sa atin. Kaya lang may mga tao kasi hindi talaga kumbinsido na siya'y malaya na sa piling ni Kristo. It is for freedom. Sabi niya, it is for freedom. Hindi po sinabi, it is for flesh. Hindi po sinabi, it is for freedom that Christ has set us free. Ayan. Yun ang sinabi niya sa Galatian Church. Kasi ang Galatian Church, dumating na sa kanila ang ebanghelyo, nandyan na ang salita ng Panginoon Diyos, nandyan na ang magandang balita, nakarinig na sila ng magandang balita. Ang problema sa Galatian Church ay tinanggap nila ang ebanghelyo, tinanggap din nila ang ibang ebanghelyo. May nagtuturo na ebanghelyo na salungat doon sa ebanghelyo na itinuturo ni Pablo. Ang tinuturo ni Pablo na ebanghelyo, kalayaan. Ang itinuturo ng ebanghelyo na tanggap ng Galatian Church, slavery. At ang context po nito, it's all about circumcision. Sabi ni Pablo, wala na halaga ang circumcision pagdating sa grace. Hindi na yon ang basihan. Ang problema sa Galatian Church, tinanggap nila kailangan ang grace, kailangan ang circumcision, kailangan ang tuli, at kailangan ang grace. Ganyan ang anak ng Diyos. Tinanggap ang grace, pero nung tinanggap ang grace, anong ginawa ng anak ng Diyos? Dagdagan pa niya. Anong dinagdag niya? Worry. Anong dinagdag niya? Anxiety. Anong dinagdag niya? Hatred. Anong dinagdag niya? Galit. Anong dinagdag niya doon sa grace na dapat malaya siya? Fear. See? Yun ang nakakalungkot. Mayroon na siyang grace, mayroon siyang fear. Mayroon siyang grace, mayroon siyang worry. Mayroon siyang grace, mayroon siyang anxiety. Mayroon siyang grace, mayroon siyang depression. Ganyan ang ibig sabihin niyan sa Galatian Church. Mayroon silang grace at mayroon din silang circumcision. Hindi sapat ang grace, kailangan ng circumcision. Hindi sapat ang grace, kailangan mo worry. Hindi sapat ang grace, kailangan mo ng fear. Hindi sapat ang grace, kailangan mo ng galit. Hindi sapat ang grace, kailangan mo ng hatred. Yan ang ibig sabihin niyan. Kaya sabi ni Pablo, stand firm. What is the application? Ano ang ipinamulat ni Pablo sa Galatian Church? Stand firm. Saan mag-stand firm? Sa freedom that Christ set us free. Doon daw tayo magpakatibay, magpakatatag. Saan? Sa freedom na iginawad, ibinigay, ipinagkaloob sa atin ni Kristo. And then pangalawa, then, do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Yan. Ano ba nagpapaalipin sa'yo, kapatid? Na masabi mo wala kang freedom. Sa mga kapasturan, ano ba nagpapaalipin sa'yo na sa tingin mo ay wala kang kalayaan? Ay magandang gabi po kay Brother Tabera Emmanuel. Thank you po, marami pong salamat sa iyong comment. Mga kapatid, bilang pastor, bilang lingkod ng Diyos, ano ba ang nagpapaalipin sa iyo para masabi mo wala kang kalayaan? That it makes you burden. Sabi ni Pablo, stand firm, magpakatatag ka. Eh bakit ayaw mo magpakatatag? Kung hindi ka magpakatatag sa bagay na gusto ng Diyos magpakatatag ka, saan ka magpakatatag? Doon sa kalayaang ibinigay ni Kristo sa iyo. Huwag kang magpakatatag doon sa bagay na nagbibigay sa iyo ng burden. Magpakatatag ka doon sa kalayaan na ibinigay, iginawad, inihayag ni Kristo sa iyo. Diyan ka magpakatatag. Kasi kung matatag ka diyan, anumang mga nasa paligid mo, it will not be a burden to you. Naging burden lang kasi ang focus mo, ang attention mo doon sa bagay na yun na burden eh. Ay na-divert ang attention mo. Dapat magpakatatag ka doon sa kalayaang ibinigay ni Kristo sa iyo. Dapat doon tayo matatag. Kaya I challenge all of us, mga kapatid, malaya na tayo.
sa aking mga kapasturan, ano ba ang nagbibigay burden sa atin? At kaya ang dahilan, hindi natin na-realize na tayo pala'y malaya na kay Kristo. I challenge sa labas, hindi lang i-challenge nga, imulat po natin ang ating mga mata. Tandaan niyo po yun, mga kapatid. Naputol po ako, hindi ko po alam, kaya iwan ko kung naputol ba talaga ako. Kaya, malaya na tayo kapatid. Huwag tayo magpaalipin. Kung sa palagay mo yun, pagpapaalipin sa'yo, it will be a frustration for you. It will be a discouragement for you. It will be a disappointment to you. Then, hindi mo pa talaga lubos na unawaan ang kalayaan na nasumpungan natin kay Kristo. If yung puso mo yan, puno ng tigpighati. Okay? Yes po, okay lang, i-share nyo po. Walang problema po. Okay lang. Kung ang puso mo ay puno ng pighati, puno ng dalamhati, then, punta tayo sa Diyos. Tawagin natin si Kristo. Kasi si Kristo lang ang magbigay sa atin ng kalayaan. Mayroon ba ako dyan? Kasi wala ako, nakablock ako dito. Hindi ko makita kung live pa ba ako eh. Live pero ano. Anyway. Mga kapatid, ulitin ko uli malaya na tayo. What makes you have a burden? Ano ang nagbibigay burden sa'yo? Is there something else na nagbo-burden sa'yo? Then, it might be na hindi mo pa lubos na intindihan na malaya na pala tayo. Ikaw, ako, malaya na tayo. Ang nakakalungkot lang kasi, may sinabi si Kristo na magpakatatag tayo. Ang problema lang sa tao, kabaliktaran. Ang katatagan niya ay nakatuon doon sa mga bagay na nagpapabigat sa kanya. Naging burden sa kanya. Huwag tayo magpakatatag doon. Walang tao na maging matatag, maging matibay doon sa burden. Wala. Maging alipin ka lang. Ang resulta sa'yo, maging alipin ka. Manatili kang alipin. Mabubuhay kang alipin. Ang sabi ni Pablo, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Saan nagpakatatag si Pablo kaya malaya na si Pablo? Kay Kristo. Si Kristo ang nagpapalaya sa kanya, nasumpungan niya ang kalayaan na yan, natamasa niya ang kalayaan na yan, naranasan niya ang kalayaan na yan, dumating sa kanya ang kalayaan na yan, ginagamit niya ang kalayaan na yan, doon sa mga bagay ukol kay Kristo. Kaya nagpakatatag siya, gamit niya ang kalayaan na yan, doon kay Kristo. Doon siya nagpakatatag sa mga kalayaan na ibinigay ni Kristo sa kanya. Ang problema sa anak ng Diyos, hindi siya doon sa mga bagay na nagpapalaya sa kanya, na pinalaya siya ni Kristo. Hindi siya nagpakatatag doon eh. Saan siya nagpakatatag? Doon sa mga bagay na nagbibigay sa kanya ng burden. Nagbibigay sa kanya ng stress. Nagbibigay sa kanya ng alalahanin. Nagbibigay sa kanya ng walang focus kay Kristo. Nagbibigay sa kanya ng pressure. Nagbibigay sa kanya yung salitang toxic. Bakit? Doon ka nakafocus eh. Doon ka nakakonsentrate eh. Kaya, ang nangyayari, hindi mo makita ngayon ang kalayaan, kundi kabaliktaran, naging alipin ka doon sa kabigatan, doon sa burden, na pinagtuunan mo ng oras, panahon, attention, na not realizing, malaya ka na. The only way to overcome all these things is to be free. Free kay Kristo. Magpakatatag tayo sa kalayaang ibinigay ni Kristo sa atin. Diyan tayo magpakatatag. Ang daming mga
kalayaan ibinigay ni Kristo sa atin eh. Malaya na tayo na piliin ang kanyang mga favor. Piliin ang kanyang mga pangako. Ang daming pangako ng Diyos. Diyan tayo mag-concentrate. Diyan tayo mag-focus. Kasi malaya tayo na kumain anumang mga binibigay ng Diyos para sa atin. And that is freedom. Kaya I challenge all of us, mga anak ng Diyos, again, malaya na po tayo. Malaya ka na. Malaya na ako. Ang Biblia, ang mabuting balita, ang magandang balita, ang Ebanghelyo ay nagsasabi, malaya na tayo. Hindi yan sasabihin ni Pablo sa Galatian Church kung hindi siya malaya. Hindi yan sasabihin ni Pablo sa Galatian Church kung ang Galatian Church ay hindi nakasumpong, hindi nakaranas, hindi nakatamasa, hindi nakasumpong ng kapahayagan ng kalayaan galing kay Kristo. Sinabi yan ni Pablo kasi si Pablo mismo ay sinabihan niya ang Galatian Church, malaya na kayo. Kaya nga sinulat niya ang Galatian eh. At sinabi niya sa Galatian, malaya na kayo. Ang problema lang sa Galatian Church, gusto nilang haluan yung grace. At yung grace na nasumpungan nila, yung Ebanghelyo na nasumpungan nila, gusto nilang may isamang iba. Kaya sabi ni Pablo, no. Yung sinama nyo, nilagay nyo, walang kinalaman yan sa kalayaan. Hindi yan nagbibigay ng kalayaan, kundi ang dulot niyan ay slavery. Kaya pagdating kay Pablo, wag niyong ilagay yan. Ito ang kalayaan. Kaya may mga tao po, wala namang tao na gusto talaga maging alipin sa mga bagay-bagay sa buhay. Wala naman talaga eh. May mga tao alipin sa posisyon, alipin sa pangalan, alipin sa titulo, alipin sa performance, alipin sa papuri ng maraming tao. See? Pero sapat na ang kalayaang na ibinigay, ipinagkaloob, inihayag ni Kristo sa atin. In Christ, there is freedom. Mga kapatid, ulitin ko po ulit, malaya na po tayo. Malaya na. Ako, malaya na. Ikaw, malaya na. Lahat tayo, malaya na. Lalo na sa mga anak ng Diyos. Kaya, let's enjoy the freedom. Freedom. Kalayaan. Kalayaan na maghayag ng papuri ng Diyos. Kalayaan na magbasa ng salita ng Panginoon Diyos. Kalayaan na umawit ng mga papuri sa Panginoon Diyos. Kalayaan na magturo ng salita ng Panginoon Diyos. Kalayaan na manalangin. Kalayaan na isigaw ang pangalan ng Diyos. Ang dami. Ang dami. That is, we are created, mga kapatid. Kaya pagdating kay Pablo, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Magandang gabi. Maraming salamat po. Babayu.